Okay, praise the Lord. Hallelujah. We bless your holy name. Blessed Thursday. Brothers and sisters, good evening, everyone. Our time is 6 o'clock in the evening. Tayo po ngayon ay narito sa kapilya ng Santo Niño, Area D, Camarin, Caloocan City. At habang naantay po natin yung mga manggagawa, tayo po ay mag-vlog about the gospel. I-advance na po natin, no, mga kapatid ko kay Kristo, yung ebanghelyo po natin ngayon. Ang ebanghelyo po natin ngayon, mga kapatid, ay hanguin po natin sa Marcos chapter 13, verse 24 until verse 37. Ito po yung Sunday Gospel na siyang ginagamit ng El Shaddai sa araw-araw ng pagpapahayag po namin. No, mga kapatid, at bibigyan po natin ito ng insight. Ito po ay patungkol sa pagparito ng anak ng tao, no, ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi po rito, mga kapatid ko kay Kristo, sa Mark chapter 13 verse 24 until verse 37, ang pagparito ng anak ng tao. Pagkatapos ng mga kapighatiang iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa mga sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya, nagsisimula na. Tandaan ninyo magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit walang nakakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutusan ang bantay pinto na maging handa lagi sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan, maaring sa pagdilim, sa hating gabi, o baka sa kanyang biglaang sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglaang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon, at pagpalain po kayo ng mabuting balita ng Diyos na ating pong binasa. Mga kapatid, bigyan po tayo ng unawa ng Banal na Espiritu Santo, kaalaman at karunungan upang, mga kapatid, maunawaan po natin ang gustong sabihin ng ebanghelyong ito, mga kapatid ko kay Kristo. Ang gospel reading po natin, brothers and sisters, ay patungkol sa paghahanda na holistic preparation. Pero pinamagatan ko po ito, mga kapatid, na understanding the purpose of the signs of the coming of our King. Kaya kailangan nating maghanda, maunawaan po natin nawa ang mga layunin, ang mga senyales, ang mga tanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Na, mga kapatid ko kay Kristo. Kaya nga po, mga brothers and sisters, nawa po maunawaan po natin na tayo po ngayon ay nasa panahon na ng paghihintay ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. Si Kristo'y namatay, tapos na po yan. Si Kristo'y nabuhay, tapos na rin po yan. 2,000 years ago, Jesus Christ died on the cross. Our brothers and sisters, on the third day, He rose again from the dead. Nagpakita kay Maria Magdalena at sa mga alagad. Mga kapatid, at ang inaantay lang po natin ngayon, yung kanyang muling pagbabalik.
At ang sabi po rito, mga kapatid ko kay Kristo, nagsisimula na ito. No, nagsisimula na yung muling pagbabalik ng Panginoon. Na pinauna yung mga signs. May mga signs na mga kapatid, mayroong mga senyales. Brothers and sisters, magkakaroon ng tinatawag na solar disturbance, no, mga kapatid ko kay Kristo. No, ito po ay yung pagyanig, no? May mga interruption ng araw, hindi na po sisikat ang araw, hindi na siya magbibigay ng liwanag, mga kapatid, at ganon din ang buwan, no, brothers and sisters. Yan, nagkakaroon ng mga great tribulation, no, mga matitinding kahirapan, no, merong cosmic disturbance. No, yan, cosmic disturbance yung mangyayari sa mga kalawakan, malalaglag ang mga bituin, malalaglag, no, mga kapatid ko kay Kristo, ang mga nasa kalawakan, no? Ang araw hindi na magbibigay ng liwanag, ang buwan hindi na sisikat, no? Mga kapatid, o baliktad, no? Ang buwan ay hindi na magbibigay ng liwanag dahil ang araw ay hindi na sisikat. No? Mayroong mga signs sa pagdating ng ating Panginoon, na mga kapatid ko kay Kristo. At nawa po, yung mga purpose nito, bakit pinauna yung signs, no? Mga kapatid, para maunawaan po natin at tayo po ay lagi makahanda. At ito pong pag-usapan po natin, no, understanding the purpose of the signs of the coming of our King. The first purpose of the signs, kaya may signs na mga kapatid, upang malaman po natin. No, sabi doon, ito yung panahon na siya ay magsisimula na mga kapatid. Malapit na, no, brothers and sisters. Kaya nga inaanyayahan po tayo ng ating Panginoon, kaya inuuna yung mga signs upang tayong lahat ay makapagsisi, tumalikod sa lahat ng ating mga kasalanan, manalig at magbalik loob sa Panginoon. Brothers, binibigyan tayo ng Panginoon ng panahon, no, mga kapatid, binibigyan tayo ng ating Diyos ng pagkakataon sapagkat siya ang Diyos na mahabagin. Siya ang Diyos na mapagmahal sa atin. Kaya nga sabi ng 2 Peter chapter 3, ayan, no, verse 9 and 10. No, mga kapatid, basahin po natin ang 2 Peter chapter 3, no, verse 9 and 10, no? Ang Panginoon ay di nagpapabaya sa kanyang pangako. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya pa ng pagkakataon ng lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Na mga kapatid, napansin niyo po, the first purpose na dapat pong maunawaan natin ang mga sinyalis na ito po ay palatandaan ng mga kapatid na tayo ay tinatawag ng Panginoon na magbalik loob sa Kanya. Mga brothers and sisters. At ano yung pangalawa na mga kapatid na pangako ng Diyos? Na mga kapatid ko kay Kristo. Brothers and sisters, sa Kanyang muling pagbabalik, sa Kanyang muling pagbabalik, ano yung dapat na maunawaan po natin? Sa Kanyang mga signs na binibigay sa atin, dapat maunawaan po natin. Kaya po may mga signs na mga kapatid sa Kanyang pagbabalik. Ito po yung panahon na dapat panghawakan po natin, no, mga kapatid, yung Kanyang mga pangako sapagkat tutuparin ng Diyos ang Kanyang mga pangako sa atin. No, sabi nga ng John chapter 14 verse 4, sa bahay ng aking Ama maraming silid. Kung gayon, paroroon ako at ipaghahanda ko kayo ng matitirahan. Amen. No, ihahanda tayo ng Panginoon at siya ay magbabalik. At bago po siya magbalik, no, mga kapatid ko kay Kristo, merong mga signs, merong mga senyales, no, merong mga palatandaan sa Kanyang muling pagbabalik. Kaya nga, mga kapatid, no, sa pagbabalik ng Panginoon, paghahanda niya tayo doon. Anong dapat natin gawin? No, maunawaan po natin. No, may pangako ang Diyos. No? Panghawakan po natin, magtiwala po tayo sa pangako ng Diyos. Susunduin niya tayo. Tingnan niyo sa binasa po natin, mga kapatid ko kay Kristo. Sabi po ng binasa po natin dito sa Mark chapter 13, di ba? No, ano sabi diyan, mga kapatid? Titipunin niya ang mga hinirang sa buong daigdig sa lahat ng dako. Susuguin niya ang mga anghel sa langit at titipunin ang lahat ng mga hinirang, itong mga nanalig, itong mga nagtiwala sa pangako ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, unawain po natin, kaya may mga signs. Panahon na po para panghawakan ang pangako ng Panginoon. Magtiwala sa pangako ng Diyos. Kayawi ka magtiwala, sabi ng Proverbs chapter 3, verse 5 and 6.
Kaya huwag kang magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Amen? Siya ang sangguniin sa lahat ng iyong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Kaya nga, understanding the purpose of the signs of the coming of our King, holding firm, brothers and sisters, sa mga pangako ng Diyos. Ito yung pangatlo, mga kapatid. No? Number 3, brothers and sisters, dapat maunawaan po natin. No? Kaya may mga signs. Ito po yung oras para i-devote ourselves in His Word and the Eucharist. Ialay na po natin ang ating sarili sa salita ng Diyos at sa banal na Eucharistia, sa kanyang katawan, tunay na katawan at tunay na dugo. Lagi na po tayong makinig. Gawin na po natin, na kapatid ko kay Kristo, ang salita ng Diyos na pangunahing kailangan ng ating buhay sa mundong ito. Dahil tayo po ngayon ay nasa huli ng panahon. Sabi ng Bible, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Pero mga kapatid ko kay Kristo, bakit ikaw isang beses ka lang? Hindi ka pwedeng mabuhay. Mga kapatid, mahirap mabuhay isang beses ka lang kumakain sa isang linggo. Dapat kung gusto mo maging healthy, kung gusto mo maging malakas, kung gusto mo maging kaaya-aya sa harapan ng Panginoon, mga kapatid, meron kang buhay sa piling ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang gawin nating pagkain ng buhay. Amen po. At hindi lang po yan, mga kapatid, kundi devote ourselves in the Eucharist. Magsimba po tayo. Tumanggap po tayo ng banal na komunyon. Kung kaya nyo po ng weekly o daily na pagmimisa, pagsisimba, gawin na po natin itong daily maintenance. Na, mga kapatid, lumapit po tayo sa Eucharistia, lumapit po tayo sa Diyos. Brothers and sisters, magtiwala po tayo na ito'y tunay at katawan at dugo ng Panginoon. Amen po? Diba? Sabi ng John chapter 6, no? Babasahin ko lang po sa inyo yung John chapter 6. Tingnan nyo po, mga kapatid. Ano ang sabi ng John chapter 6? Sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 6, talatang 37 o 57, no, mga kapatid. Ayan. Ano ang sabi diyan? Kaya nga sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y mabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sino mang kumakain ng sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailan paman. Brothers and sisters, the Eucharist, the real blood, the real body of Christ. Siya mismo ito, mga kapatid. Siya mismo ang nagsabi. We believe, the brothers and sisters, no, we acknowledge this. Tanggapin natin. Manalig tayo kasi siya mismo ang nagturo, siya mismo ang nagsabi. Hindi ito simbolo. Kaya nga, pagdating ng end times, mga kapatid, ang hahanapin ng Panginoon yung tumatanggap ng kanyang katawan at dugo. Yung tumatanggap, mga kapatid ko, kay Kristo sa kanyang salita. Yung tumatanggap sa kanya ng salita at ng katawan at dugo ng Panginoon. Devoted ourselves in the Word of God, in the Eucharist, understanding. Amen. Because this is the church who built that Jesus Christ 33 AD. Ang Diyos ang nagtatag nito. Ang ating Panginoon Jesucristo ang nagtatag nito. And finally, no, mga kapatid ko kay Kristo, understanding the purpose of the signs of the coming of our King, brothers and sisters, is to prepare our hearts, our whole selves for righteousness. Ilaan na po natin, ihanda na po natin. Kaya po may signs ng end times. Ini-encourage po tayo, mga kapatid ko kay Kristo ng ating Panginoon, na ang lakarin po natin sa ating buhay pananampalataya ay kabanalan. Ang lakaran po natin ang daang dinaanan ng ating Panginoon.
ang lakaran po natin, ang salita ng Diyos in His righteousness, ito ang maging supreme priority ng ating buhay. Sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, "But ye seek ye first the kingdom of God and His righteousness." To understand the signs of the coming of our King, God invites us to walk in His righteousness. The pathways of Jesus. Mga kapatid, kaya po nating magpakabanal. Kaya po nating lumakad sa kabanalan. Amen po. Kaya nga mga kapatid ko kay Kristo, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, ang ilaman natin sa ating mga isipan, hindi yung mga makamundong bagay. Hindi po yung mga bagay na para lang po sa sanlibutan. Kundi ang sabi ni Apostol San Pablo, chapter 4, verse 8, ang sabi niya, sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Kung gayon sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Amen? Ito ang laman sa isip. Ito ang laman natin sa ating isipan. Mga kapatid ko kay Kristo, to walk in His righteousness, sabi pa ni Pablo, mga kapatid, kaya nga, ituon ninyo ang inyong isipan, ang inyong puso sa mga bagay na naroon sa langit. Sapagkat ito ang mga bagay na totoo. Marami rito, mga kapatid ko kay Kristo, mga pawang kasinungalingan. And the fathers of lie, si Satan. No? Sabi ng John chapter 8, verse 44, si Satanas ang ama ng kasinungalingan. Ang bagay na totoo, yung mga bagay na espiritual na nasa langit. Ito yung lagay natin sa puso at isipan natin. Ito yung hamon sa ating mga kapatid. Walk with us, with faith, in holiness. Pananampalataya ng may kabanalan. At hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Understanding the purpose of the signs of the coming of our King. First, mga kapatid ko kay Kristo, reconcile to God, repent to God, believe in Him. Magbalik loob tayo sa Kanya. Pagsisihan natin, talikdan ng ating mga kasalanan. Pangalawa, mga kapatid ko kay Kristo, brothers and sisters, amen po, panghawakan natin ang Kanyang mga pangako. Magtiwala po tayo sa Kanyang mga pangako. God fulfill His promises. Tutuparin niya, babalik po siya, susunduin niya po tayo. Pangatlo, mga kapatid, devoted ourselves in the Holy Word, in the Eucharist. I-devote po natin, italaga po natin, ialay po natin ang ating sarili sa salita ng Diyos at sa Eucharistia. Kaya nga lagi po tayong dumalo. Lagi po tayong makinig. And finally, brothers and sisters, prepare our whole selves for Christ's righteousness sa kabanalan ng Panginoon. Amen po. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Ama naming banal, buhay at dakilang Diyos, Yahweh, pagpalain niyo po, Panginoon, ang gabing ito. Bless niyo po, Diyos, ang mensaheng ito at lahat po na makaabot at makarinig ng mga salita nito, Panginoon. Pagpalain mo po ang kanilang buhay, tulungan mo po ang bawat isa. Panginoon, Lord God, kung meron man silang mga daladalahan, ano mga problema, mga sakit at karamdaman, kawalan, Panginoon, Lord, at mga kabiguan, your God answering in us. Naniniwala kami na Ikaw ang Diyos na tumutugon sa amin, Panginoon. Kaya Lord, pagpalain mo po, Diyos, ang mga kapatid ko na makakapanood nito sa Facebook, sa Messenger, sa anong pa man, Panginoon, social media. God bless po, mga kapatid ko kay Kristo. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. God bless po sa inyong lahat. Amen. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Sa mga pray over and counseling na mga kapatid, pwede niyo po akong i-PM personally, no, sa akin pong messengers. PM niyo po ako at sa mga kapatid ko kay Kristo, sa panonood niyo po, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, mag-follow, mag-like and share. Share niyo po ito at pang marami pong makaabot ng mensahe ng Panginoon.
mga kapatid. God bless po sa inyo lahat. Magkita-kita po tayo sa langit sa ayon sa kalooban ng Panginoon. Purihin ang Diyos, purihin si Yahweh El Shaddai. Shout out po kay Brother Anthony Rabe, kay Dr. Nancy. Pagpalain po inyong negosyo, trabaho at kalusugan, patuloy na pagalingin. Gayon din ang Recto family, Borsello family, mga kapatid, Sister Elna Layog, God bless po sa inyong lahat. At syempre, si Sister Yols, yan, mga kapatid ng Ina ng Buhay. Gayon din si Sister Joy, mga kapatid. God bless po sa inyong lahat at sa lahat po ng nanonood dito, pagpalain po tayo ni Yahweh El Shaddai. Amen.